Good morning. Good morning, At Mons. muli nais kong batiin ang mga sumusubaybay sa atin saan man kayong panig ng mundo naroroon. Isang araw na lang. Ngayon po ang ikawalong araw. Sino ang nakabubuo pa hanggang ngayon? 8 araw. Taas ang kamay. Palakpakan natin ang mga nakabubuo. Isang araw na lang at mabubuo na ninyo ang siyam na simbang gabi. Mga minamahal kong kapatid, isang bata, mga edad alas 10 o 11, ang pumasok sa simbahan. Pumunta sa altar, lumuhod sa harap ng crucifix. At ang bata ay nagdasal. Sabi ng bata, Papa Jesus, malapit na po ang Pasko. Wala po akong pera. Gusto kong regaluhan ang aking nanay at tatay. Papa Jesus, bigyan mo po ako ng 1,000. Specific 1,000. So habang nagdadasal yung bata, hindi niya namalayan na sa likod niya ay merong isang pulis na galing sa duty at bago umuwi ay dumaan ng simbahan. At narinig ng pulis yung dasal ng bata. Nagdadasal ng 1,000. Naisip ng pulis, meron pa naman akong 500 dito So, ibibigay ko na lang to sa bata. So lumapit yung pulis sa bata at ibinigay sa kanya yung 500 pesos. Kinuha ng bata yung pera, tumingin muli sa crucifix at ang sabi, Papa Jesus, salamat po at binigay mo sa akin ang aking hiling. Pero sana po next time, wag mo nang ipadaan sa pulis. Good morning sa mga pulis. No? Mga minamahal kong kapatid, ang ibanghelyo natin ay may 3 nais na ituro sa atin. Ang una ito, nakikinig ang Diyos sa ating dasal. Pinakikinggan niya ang ating mga tahimik na panalangin. Maaaring hindi agad-agad sumasagot ang Diyos. Pero isang bagay ang natitiyak natin, nakikinig ang Diyos sa ating dasal. Sa Ebanghelyo narinig natin, dumating ang araw ng panganganak ni Elizabeth. Si Elizabeth, nabaog, na ang asawa ay si Zacarias na matanda na. Sa mata ng tao, wala na silang pag-asang magkaanak. Pero hindi sila sumuko sa pagdarasal. Hindi sila huminto sa pananalangin. Sa bandang huli, ang kanilang hiling ay binigay ng Diyos. Mga minamahal kong kapatid, huwag kayong susuko sa pagdarasal. Huwag kayong hihinto sa pananalangin. Ipakita ninyo sa Diyos, Lord, Papa Jesus, wala akong ibang inaasahan kundi ikaw. Papa Jesus, wala akong pwedeng lapitan kundi ikaw. God always listens to our prayers. Ang pangalawang itinuturo sa atin ay ito, madalas, ang Diyos ay tinutugon ang ating panalangin sa pamamagitan ng ibang tao. Katulad ng pulis. Isipin nyo, ilan sa mga panalangin ninyong ibinigay ng Diyos sa pamamagitan ng inyong kapwa.
Kaya dapat maging pulis din tayo sa iba. Na kahit na tayo ay kapos din, huwag nating sabihin walang-wala ako. Hayaan natin gamitin tayo ng Diyos para maging instrumento ng kanyang pagmamahal. Many times, the Lord will answer our prayers through others. Maging daluyan tayo ng biyaya ng Diyos. Nito po mga nakakaraang araw, parang ang daming sunog. Meron pong sunog sa Malabon, although malayo naman sa amin, awa ng Diyos. Merong sunog sa Navotas, merong sunog sa Quezon City. Anong pwede nating gawin sa kanila? Anong pwede nating itulong? Baka sa inyong mga kasama sa opisina o kasama sa trabaho, baka sa inyong mga kapitbahayan o sa barangay ay merong mga taong nangangailangan. Christmas is giving. Hayaan ninyong gamitin kayo ng Diyos para maging instrumento ng kanyang pagmamahal. Sapagkat madalas, sinasagot ng Diyos ang ating panalangin sa pamamagitan ng ibang tao. At pangatlo, ang daming tanong ng mga kababayan ni Zacarias at Elizabeth, magiging ano nga kaya ang batang ito? Zacarias and Elizabeth were blessed with a baby. They were blessed. And the question is, what will happen to this blessing? Why was this blessing given to this couple? May misyon si Juan Bautista. Ibinigay siya ng Diyos sa kanyang mga magulang, kay Elizabeth at kay Zacarias, sapagkat may ipagagawa ang Diyos sa sanggol na ito kapag ito'y lumaki. Ihahanda niya ang daan ng Mesiyas. Alam niyo mga minamahal kong kapatid, yan ang kuminsan nakakalimutan nating itanong sa Diyos o itanong sa ating mga sarili. Bakit ako binigyan ng ganitong pagpapala? Bakit pinagaling niya ako sa karamdaman? Bakit pinagaling sa karamdaman ang mahal ko sa buhay? Bakit humaba pa ang buhay ko? Yung mga ganong tanong. Naitatanong ba natin yon? Bakit tayo pinagpala? Anong misyon mo? Bakit ibinigay ng Diyos yan sa iyo? Kasi kapag ang Diyos ay nagbigay, kapag ang Diyos ay nagpala, may dahilan yan. Hindi kanya ginawang malusog nang walang dahilan. Hindi kanya ginawang mayaman nang walang dahilan. Hindi kanya ginawang matalino nang walang dahilan. May misyon ang blessing. Kaya ang tanong ay, bakit ito ibinigay sa akin? Umabot kayo ng walong madaling araw. Bakit? Bakit nagising tayo kaninang umaga? Kasi may dahilan. Siguro, kaya ka pinagaling ng Diyos sa isang malubhang karamdaman, ay meron ka pang dapat na gawin sa mundo. Baka ito ay gusto niyang isang maging aktibo ka sa simbahan. Kaya kuminsan nakakatakot pong humingi eh. Kasi kapag tayo pinagbigyan, may dahilan ang Diyos.
So mga minamahal kong kapatid, sa ikawalong umaga ng ating paghahanda, tatlo ang ating pwedeng pagnilayan. Una, laging dinidinig ng Diyos ang ating dasal. Maaaring magtagal, pero tutugunin niya ang ating panalangin sa tamang panahon, sa tamang paraan. Ikalawa, hayaan natin ang ating mga sariling gamitin ng Diyos para maging tulay ng kanyang kabutihan. At pangatlo, itanong natin sa ating sarili, bakit ako pinagpapala ng Diyos? Ano ang aking misyon? Amen.